There's this interesting story about the bleeding woman. Mark chapter 5 verse 25 to 34. Isang babaeng 12 years nang dinudugo ang kasama sa mga sumusunod kay Jesus. Hirap na siya sa sakit na yon at marami ng doktor ang tumingin sa kanya na ibayad na niya ang lahat ng meron siya para magpagamot pero hindi pa din siya gumaling. Actually, lumala pa nga ang sakit niya. Narinig na niya ang mga kwento tungkol sa pagpapagaling ni Jesus kaya't nakipagsiksikan siya sa pagsunod kay Jesus. Sinabi niya sa sarili niya, mahawakan ko lang ang damit niya, gagaling ako. Kaya hinawakan niya ang damit ni Jesus at tumigil agad ang pagdudugo niya. At naramdaman niya sa katawan niya na gumaling na siya. Naramdaman din agad ni Jesus na may kapangyarihan lumabas galing sa kanya, kaya tinanong niya ang mga tao, sinong humawak sa damit ko? Alam ng babae na siya ang hinahanap ni Jesus, kaya sobra siyang natakot. Lumuhod siya sa harapan ni Jesus saka sinabi ang buong katotohanan. Sabi sa kanya ni Jesus, anak, pinagaling ka ng faith mo, umuwi ka na, magaling ka na. What a beautiful story about a suffering woman na pinagaling ni Jesus na nagkaroon ng relief. So, tayo, di ba po, as human being, it's our default na pag meron tayong pain, we always look for solution. Kaya di ba, halimbawa, sumakit yung tiyan mo, nagugutom ka, then magluluto ka or kakain ka. Ganyan. Pag nainitan ka, bubuksan mo yung electric fan or yung aircon or kung nasa labas ka, yung pwesto mo is may sikat ng araw, direct sunlight, tapos napapasok ka, mainit, pupunta ka sa lilim ng puno, di ba? O ng isang bubungan. So, ganon. We were created that way. So, pero, there are kinds of suffering na minsan sobrang tagal na. Yung hindi siya ganon, yung tipong pag na-feel mo, masakit, so ito yung solusyon, ganyan, lipat ka ng pwesto, ganon, in a minute or a few seconds, andyan na. May mga ganon klase ng suffering na hindi siya makukuha sa ganon. Just like this woman, imagine, 12 years. 12 years na yung suffering niya, more than one decade na. And, syempre, dahil default niyang gumawa ng solusyon, lahat ng resources niya, pagpapagamot, naubos na yung pera niya, ilang doktor na yung napuntahan niya, pero wala pa rin nangyari. Diba? And we people are sometimes like that. Marami tayong mga sitwasyon sa buhay na feeling natin, siyempre nahihirapan tayo, there is pain, pero we've been doing our part, parang walang nangyayari, ganun, parang, alam mo yun, you're just tired of it, di ba? And iba-ibang aspect yan. It could be a family matter, di ba? Pwedeng, ano, baka yung pinsan mo, inigawan ka ng hotdog yung bata ka, o di ba? Kaya hindi ka makamove on. Or pwedeng 12 years ka lang nakikitira sa biyanan mo. Oh, so, joke. O kaya pwedeng 12 years ka ng kasal at nakikisama sa iyong asawa. Joke din yun. It's not supposed to be like that. Pero alam niyo po yung mga ganong bagay. Or pwede rin parang 12 years or 15 years or 10 years or 20 years mo na yung pinaglalaban yung financial stability mo, di ba? Trabaho ka ng trabaho, gigising ka ng maaga, biyahe, alam mo yun. Pero parang after 20 years, wala ka pa rin ipon, wala pa rin nagbago, parang ganyan. Worn out lang yung physical body mo. Yung mga ganon. Alam mo yun, you were asking yourself, why am I so tired? Pero parang hindi pa rin naman ako yung mayaman. Parang ganon. Wala pa rin malaking breakthrough, ganyan. No, diba? Or it could be a physical thing. Diba? Pwedeng, siguro, 12 years ago, you were paralyzed, ganyan. Or meron kang dinadamdam. 'Di ba? Baka natusok ka ng karayom hanggang ngayon nakabaon pa rin diyan 12 years na. Or anything, ganyan. Pero, so relating to this story, so ano yung pwede nating makita na lessons na pwedeng magbigay sa atin ng kagaanan? Number one, we can see here that turning things around from worst to best is Jesus' specialty. Yun naman po yung maganda. 'Di ba? It's just like the story of the wedding in Canaan, yung nauubusan ng wine, 'di ba? Grabe, laking problema noon. Imagine kalagitnaan ng kasal, naubusan ng wine. And that time, I think yung importance ng wine is like naubusan ka ng rice sa palunch mo sa kasal, 'di ba? Sa wedding celebration, parang ganun siya. But Jesus was there and Jesus was able to create that water
from the jar, turn it into wine, and it turned out, yun yung pinaka-the best na wine na i-serve. Diba? So, yun yung maganda. Na baka ito lang din yung kulang sa atin. Na ito na si Jesus yung hindi natin masyadong sinasali. Kumbaga sa bahay, pinapapasok natin siya, baka sa terrace lang, sa garahe lang, or sa sala lang. Diba? Hindi pa sa loob-loob ng ating kwarto talaga. Ganyan. So what else? We can be like this, or actually, we have to be like this woman na pinipili niya yung pinapakinggan niya. Di ba ano yung sabi doon? Narinig niya ang pagpapagaling ni Jesus at nakipagsiksikan siya. Imagine guys, in 12 years time, marami na siguro siyang narinig na panlalait, ganun. Kasi nga, morally, parang discriminated sa culture nila. During this time, yung mga dinudugong babae, parang they were considered dirty, di ba? Pero hindi siya nawalan ng pag-asa. I'm sure, siguro marami siya narinig na negative, na parang mocking her, or parang sinasabi sa kanya na to lose hope, ganyan. Pero yun, pinili niya yung pinakinggan niya at yun ang sinunod niya. Narinig niya si Jesus na nagpapagaling pala, so pinuntahan niya. And kahit merong obstacle, maraming tao, nakakahiya, pero nakipagsiksikan siya, nagbigay siya ng effort. Diba? So whatever is that suffering na sobrang tagal na sa buhay natin, yun eh, piliin natin pakinggan. And right now, you can listen to this, that Jesus turns things around from worst to best. Isali lang natin siya. Yan, what else? Yun, hindi lang pinili niyang pakinggan, hindi lang siya basta nakipagsiksikan na pumunta doon. She also believed. This woman believed. Diba? Na yung napakinggan niya, that Jesus can turn around, that Jesus cares, that Jesus can help her, that Jesus can create miracle, that Jesus can help her, can give her hope, pinaniwalaan niya rin. Diba? Ano yung sabi niya sa sarili niya? Mahawakan ko lang ang damit nito, gagaling ako. Diba? So she has that faith. Yun. And ano yung nangyari? Anak, pinagaling ka ng faith mo. Imagine, after 12 years, di ba? Doon lang siya gumaling. So, ano yung ibig sabihin nito? Ako, feeling ko, this is the best. Parang iba naman yung Pasko natin. No? Kakatapos na ng Pasko kahapon. New Year is coming. 2021 is coming. Di ba? Usually, we receive gift, ganyan. Yun nga lang, minsan, after ng New Year, parang wala na. I mean, back to normal. So, walang pera. Wag naman, pero I think majority, kasi that's our culture eh. But anyway, para maiba naman, I think this is the greatest gift that we can give to ourselves. More than that gadget, or more than that, kung ano man yun, yung gusto mo ibigay sa sarili mo. To really have a personal relationship with Christ, with Jesus. Kasi, wala naman kasi requirement yan. Hindi mo naman kailangan maging banal. Ako, hindi naman ako relihiyosong tao. Never nga ako nakapasok ng Bible school. Hindi naman ako pastora. Actually, last night, I had a few shots of whiskey and it was so good. Nawala yung sore throat ko. Diba? Pero, this yung relasyon kasi kay Jesus. This is very personal eh. Hindi mo, ibig sabihin, kabilang ka lang isang church. Alam mo yon. It's not about that. It's very personal. It's a decision. Alam mo yon, yung gusto mo siyang makilala. Kagaya ng bleeding woman na to for 12 years. Yun yung naging sagot sa kanya. So, sa atin din, I don't know what's going on. Maybe hirap na hirap ka sa maybe finances, maybe health, maybe marriage life, or baka yung simpleng 12 years ka na sa work, tas yung katabi mo sa opisina, yung nakikita mo, nabubwisit ka. Di ba? Dahil yung ayos ang buhok niya, ayaw na ayaw. Or simpleng ganon. But the thing is, this is the answer. Alam mo yun, life is really much easier pagkasama natin si Jesus. Kasi siya yung lumikha sa atin eh. And she really loves us. She really cares for us. Diba? Imagine, maraming stories sa Bible tungkol dyan na, like for example, yung isang lumpo na nakaupo doon sa parang pool, ganyan, na hinihintay niya na may tumulong sa kanya para gumaling, yung mga ganon. So maraming story na talagang
Pinakita ni Jesus kung ano yung pag-ibig niya na gusto niyang pagaanin yung buhay natin. Yan. So, salamat sa panonood. So, if you find this video encouraging, just comment below. So, I don't promise na makapag-create another video. Pero, all we wanted is to really spread the good news. Diba? That Jesus is there, who wanted to start a relationship with us, who wanted to show His love and care for us. Yan. So, let's pray. Lord, salamat sa salita mo, Panginoon. Help us to know you more. Help us to depend our entire life sa iyo, Panginoon. Maraming pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. So, salamat.